Yun guys, so magandang umaga sa lahat. So 5:30 in the morning ngayon. So bibisitahin natin yung breeding natin for today. So nag-set ako ng breeding kagabi. So ito yung mga danyo. Yan, so back to breeding tayo guys ng danyo. So ito yung pair natin. So dalawang yellow at saka tatlong orange. So mixed breeding siya. Ito meron tayong pink at saka blue at saka yellow. So mixed breeding yan guys. So walang problema naman kahit i-mix natin yan. So meron talaga lumalabas na kal, pero marami pa rin lumalabas na kulay kung anong kulay nila. Yan. Yan, may mga ano tayo. Pero lahat ito guys is mga long fin. Ito naman, yellow yung mga male natin, tsaka yung isang female natin is brown na may ano siya, stripes. So ito pure yellow. Yan yung mga breeding natin for today. So ngayon nga makikita natin is ginigit-git na nila si brown. Yan Yan, so magsisimula pa lang sila nag-breeding. So siguro matatapos to guys mga 7 AM. So 5:30 pa lang ngayon. So hayaan muna natin sila diyan. Babalikan na lang yan mamaya. And yun, saka na lang natin pagsama-samahin yung mga egg nila na makolekta natin. So wala naman problema sa egg ng danyo guys, is hindi siya sensitive katulad ng tetra. And dito sa kabila is meron ako ditong tetra na breeding. So back to breeding tayo ng tetra, pero apat na pares lang. Apat na kahon, but sa isang ano nito guys is massive breeding din to ng tetra. Yan, so yun, may yellow tayo, dalawang pares sa isang cage. Yan, meron tayong pula at saka green. Yan, ito solid na red. Then dito sa kabila is meron tayong purple. Yan, so babalikan na lang natin yan guys mamaya pag okay na sila. Pero ngayon tiningnan ko is mukhang mukhang palyado na yung ano natin, breeder ng tetra, kasi hindi sila nakapag-drop. Ito breeder na tiger barb, so mamayang hapon yan guys magda-drop. Iba yung breeding time nila compared dun sa tetra. So ito yung mahirap sa tetra guys, medyo matanda na. Ito mahigit na 1 year, so medyo makunat na talaga. Yan, so medyo makunat na sila guys pagdating sa ano, sa breeding, lalo na pag mga 1 year and a half na sila. Yan, dyan nyo na yan dyan nyo na yan ma-experience na medyo humihina na yung ano, yung breeding ng tetra natin, kasi medyo ano na sila, kumbaga patanda na, pa-expire na yung ano nila, yung pinaka-aggressive na moment. So pinakamaganda talaga sa ano, sa tetra natin, yung pagpatak ng 6 months nila hanggang 1 year to 1 year, yung 2 months, 3 months, yan yung pinakamaganda talaga sa breeding. Pero pag ito going to 2 years na, yan kumbaga ano na talaga guys, medyo palyado na yung mga breeder natin sa ganong edad. Yan, so kaya mayroon tayong inaabagan doon na susunod sa mga yapak nila. Yan, so may mga breeder tayo doon na incoming, magagamit natin siguro next month pa. So nag back to breeding naman ako kasi meron naman naghahanap ulit ng tetra dito, kasi sa iba yun, kung masabi ko nga medyo mahina na yung breeding ko ngayon ng tetra, kasi nga medyo bumaba talaga yung presyo. Then malulugi sa ano, sa pakain minsan, kasi gagastusan mo ng BBS hanggang lumaki, tapos mayroong bumabagsak ng presyo na wala naman sa ayos na pagbagsak. Yan, so medyo lugi. Pero ngayon bumabalik-balik ako dahil yung iba, yung malapit dito na lugar is dito pumupunta, din naghahanap pa rin sila ng tetra. So yun, para maibigay tayong tetra sa kanila at hindi na sila magpaship sa iba pang lugar. Kung saan ka nga, yun yung mahirap guys, kasi kung saan ka nga huminto sa pag-breed, dun pa yung mga customers naman lalapit sa'yo at maghahanap na naman ulit. Kung kailan na marami kang stocks, ay wala naman lumalapit. Pero pag yung walang-wala ka na, dun pa sila ulit lalapit na catch. So ito naman yung green barb natin guys, so aasahan natin yan mamayang hapon is magbe-breed to. So yung breeding ko ito ngayon guys is kulay gold na barb, yan, na may accent, parang ano siya, platinum gold at saka neon green yan. So yan yung breeding natin. Actually kahapon pa to sila linagay guys, pero silipin natin sa ilalim, baka mayroong egg. Kung makita natin, silipin natin. Ay mayroon na nga ang eggs, oh. So kung makikita natin guys, ayun mayroon ng eggs, ayun Yan, so kahapon kasi dito, ng hapon ko sila linagay dito. So yun, ang breeding time talaga ng barbs is hapon. Kaya yan mayroong mga eggs. Yan, so transparent, ganda. Pero yung mga puti na yan, so wala nang chance. Yan, bawag na yan. Yan, so maganda, nag-breed na pala sila. So kayon, hahayaan lang natin yan dyan sila guys, kasi
Hindi naman nila makakain yung mga eggs nila kasi naka-cage naman sila. Yan. So, pero mamayang gabi, tatanggalin natin talaga sila dito kasi yung ibang eggs na yan na nauna drop, mag-hatch na yan. Pero itong cage, dito natin ilipat mamaya dito. Para kung mag-hatch yung egg dito, hindi nila makain. Yan, ganun lang kasimple. So, ganun lang kasimple yung mag-breed ng ng tiger barbs. So, ito, breeder natin, medyo makunat-kunat na. Yan. So, yung size ng tank nito guys is 1 meter by 1 meter. So, medyo malawak siya. Tapos, yung tubig ko dito is nasa 5 inches lang yung lalim. Ganun din sa sa green barbs natin. So, ganun lang kasimple guys. And dyan, meron ako dito yellow lab kanina. Yan, nag-breeding din ako ng yellow lab or yellow prince yan. Yan yung mga fry nila. Galing pa yan sa bunganga nila. Fresh. Fresh yan. Yun. So about guys sa danyo pala sa mga sakit ng danyo natin. So ito na yung update ng fry natin. Sobrang dami pa. Grabe. Yung na-release namin dito sobrang dami na. Pero ngayon grabe pa rin. Parang walang bawas. Sobrang dami pa rin ng koi fry natin guys. Yan. Siguro mga 10k pa. Yan. Kahit magbenta ka na dyan ng 7k go. Okay na. Bawing-bawi na yan. So back tayo sa danyo guys. Yung alam niyo yung palaging question or issue sa danyo tuwing nagbabaluktot na daw yung yung likod ng danyo. Katulad nito ng isa ko. Ayan. Hindi tayo makapag-focus. Wait lang. Ayan, focus tayo guys. Ayan kung makikita nyo yung green, ayun, yun. Yung green na yan. Nagbabaluktot na. So, yung case naman sa nagbabaluktot na guys, na ng katawan ng danyo. Pag siya, pag kumbaga palagi siyang babad sa breeding, yan yung isang case na nagbabaluktot sila or minsan rin sa community nila pag walang water change, so kulang minsan sa feeding, diyan ko nakikita parang bumabaluktot yung katawan nila. Pero sa akin naman kompleto naman sila sa feeding and weekly naman yung natin palit ng tubig dito. So napansin ko siya kung palagi sila binibreeding, ganun yung guys, ganun yung umiiba yung postura ng danyo. Parang haggard na sila tingnan pag babad sila sa breeding. Yun. Ayun parang nababali yung likod nila. Ayan. Yan. Kaya mas maganda, mas marami tayong breeder. Kasi pag medyo palyado na yung breeder natin ng danyo, palit agad. Yun. Ito yung napansin ko sa danyo. Yan. Parang nababaluktot. Iba yung iba yung sakit guys na parang lumiliit yung tiyan nila, yung katawan nila, din nagka-clump fins. Alam niyo yun? Nagka-clump yung fins at parang talaga sila tawag dito, parang giniginawan na nagka-clump yung fins tapos lumiliit yung katawan. Yan. So yung rason naman nun guys is pag tawag dito, nakikita ko yung sa danyo pag kunwari ito walang water change isang buwan, biglain mo water change ng 100%, minsan yung danyo tinatamaan dun. Yun. So minsan yung katawan nila is bumibigay, nagka-clump fin tapos numinipis yung katawan nila, lalo na pag binigla mo sa bagong tubig. Yun yung isang rason guys kaya numinipis yung katawan ng danyo. At isa pang rason, pag kunwari yung mga kasama niya is mga adult na tapos siya medyo maliit pa, siya, kumbaga bitin siya sa pagkain. So yun lang muna yung mabibigay kong dyan guys, explanation about sa mga numinipis yung katawan ng danyo at saka nagbabaluktot yung likod. Yan lang muna. And yung gamot niyan, pag medyo nakita natin na may sakit talaga sila, is Rumac lang yung ginagamit ko dito, Rumac 2. Yan lang yung pinapatak ko sa tubig. Yan, tapos makaka-recover na yan sila, lalo na pag kumbaga mayroong white spot sila or nagka-clump pin. So Rumac lang yung tinitreat ko talaga sa mga isda ko guys. So wala nang iba, hindi na ako naglalagay pa ng asin. So Rumac lang. Yan, Rumac lang talaga. And doon na muna tayo guys, and thanks for watching again, and don't forget to subscribe in my channel.